At dahil mga kabombo, papalapit na itong halalan, meron na nga lang tayong 86 days bago ho ang national and local elections. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Professor Danilo Araw ng Kontradaya. Makiki-update ho tayo dito sa mga obserbasyon at iba pang mga usapin may kinalaman sa nalalapit na halalan. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Professor. Yes, magandang umaga po sa inyo, Jaira, Dennis. Salamat po sa imbitasyong ito. Kontradayang umaga po sa ating lahat. Okay, unang-una, makikikumusta ho kami, Professor, doon sa mga obserbasyon po ninyo. Medyo tumatagal na rin po itong campaign period para sa national level. May mga napuna na ho ba kayong kailangan na agarang aksyonan dito ho sa takbo ng ating kampanya sa national level? Siyempre po, yung tinatawag nating vote buying ay mas nagiging talamak at nagiging kasaysayan na or trend sa mga nakaraang election cycle na habang papalapit yung araw ng halalan, gaya ng nabanggit nyo, ilang araw na lang, 86 or so days na lang, magkakaroon na ng halalan, mas lalong tumataas ang bilihan ng mga boto. Kaya po sana magawa ng paraan ng COMELEC ito na ma-call out at masampulan yung tinatawag nating mga big fish na mga kandidato na napaka-notorious sa vote buying. At ang mapanlikhang pamamaraan din sa pamamagitan ng ayuda halimbawa, dapat po ay patuloy na ine-expose ito ng hindi lang ng mga watchdog kundi pati na rin ng mamamayan. Kasi yung COMELEC tila hindi na masyadong pinapansin itong mga bagay na ito. Yung iba't ibang forma ng pandaraya sa usapin ng pag-post illegally ng mga campaign paraphernalia, dapat din po iniiwasan din yan. Kung hindi man binabaklas, dapat pino-call out muli yung mga gumagawa po nito. Of course, misuse and abuse of government resources should also be monitored along with disinformation, lalo na po yung red tagging kasi delikado po yan, may mga naaaresto at may mga napapatay matapos pong ma-red tag. So, wag po sanang gawin ito sa panahon ng kampanya. Okay, Professor, ito ho yung tungkol sa party list naman na kayo ho ay may mga remarks, may mga rekomendasyon. Ayon po sa Commission on Elections, dumaan daw sa striktong pagsusuri itong pag-accredit nila doon sa mga party list organizations. Sa katunayan daw, 42 lang yung kanilang inaprubahan out of 200 na mga yung iba na-reject ho. Kaya nagpapakita raw ito ng kanilang masusi na pagkilatis. Ano po ang take ninyo dito bilang isang election watchdog na nakatuon ho ang atensyon sa mga ganyang hakbang, Professor? Sa isang banda, kinikilala naman natin yung ginawa ng COMELEC para mataas yung tinatawag nating rejection rate kumpara dati. Kaya lang, wala rin masyadong due diligence, hindi lang sa pag-screen ng mga na-accredit o yung mga natanggap na mga party list group. In fact, I can even argue na yung ilang mga na-reject doon, matindi yung reklamo nila kasi sila kumakatawan sa marginalized and underrepresented pero for one reason or the other, hindi talaga inaccredit po ng COMELEC. Tapos yung mga incumbent na mga party list group, ilang beses na po namin na-flag yan na mga nasa dinastiya, na may malalaking negosyo, may connection sa militar, may mga pending na corruption cases, may kaduda-dudang advokasya o kaya hindi nagbibigay ng karampatang impormasyon sa publiko, nandyan pa rin Kaya nga ito ang magpapaliwanag, kaya dun po sa aming dataset na inilunsad, ilang araw lang po ang nakalipas ng pong ika-12 ng Pebrero, more than half, 55.13%, 86 out of 156, well, technically 155 kasi may isa nang nag-withdraw noong Desyembre, 55%, more than half, na-flag po namin na hindi kumakatawan sa marginalized and underrepresented.
madalas na sinasabi ng COMELEC tsaka yung mga taga-suporta nito o kahit yung mga na-flag na party list group na legal daw ang kanilang ginawa. Totoo naman legal, pero mali pa rin ito at hindi ito sumasalamin sa hangarin ng ating party list system na dapat bigyan natin ng espasyo yung mga nasa laylayan ng lipunan. So, nadidefeat po yung purpose. Ang akin hong katandem, si Bombo Jaira Hangayo. Meron din katanungan hinggil sa mga usapin dito sa nalalapit na halalan. Bombo Jaira, with your questions. Alright. Professor, suhestyon ng Commission on Elections na sana raw ay magkaroon ng iba pang pag-aaral na ang focus naman ay sa mga newly accredited party list para naman magkaroon ng patas na obserbasyon sa kanilang naging hakbang ngayong halalan. Dahil kung matatandaan, di ba mas marami talaga sa ngayon yung mga existing party list. Ano po yung masasabi niyo rito? Una sa lahat, yung pag-aaral na ginawa po namin ay para po sa lahat. Hindi lang sa bago, hindi lang sa luma. So nandun na po yung datos. So ang kailangan lang gawin ng COMELEC, maging transparent once and for all at talagang ipaliwanag sa publiko bakit halimbawa yung CONA o Certificates of Nomination and Acceptance, totoo, naka-upload sa website, pero bakit hinayaan yung mga party list nominee na magbigay ng napakalimitadong impormasyon, lalo na sa kanilang okupasyon. Walang mga spesipikong detalye. So para saan pa na mag-upload ka ng publicly available document tulad ng CONA na limitado yung impormasyon. Tapos sa usapin ng mga bago o yung mga accredited na party list group, totoo, around 40, if I'm not mistaken sila, we have 53 na mga incumbent party list din naman. Tapos mayroon ding mga party list na dati nang accredited pero hindi pinalad na makakuha ng isang upuan kaya tumatakbo muli sa party list race na ito. Lahatan po ang pag-aaral. Ang advice ko po sa COMELEC, i-download nila yung dataset at doon kasama sa mga sinuri namin yung sinasabi nila na mga bagong accredited na party list group. Alright. Sa kasalukuyan, napag-uusapan na yung dapat na pagbabago ng party list laws sa bansa. Ano pong yung take nyo rito as an election watchdog? Magmula noon pa, panawagan na po namin to reform the party list law through either judicial intervention, yung pag-question or pag-review, pagrepaso dun sa 2013 decision ng Korte Suprema na in not so many words, binukas yung party list race sa lahat, kasama na yung mayaman at makapangyarihan. Tapos, yung legislative intervention, kailangan din gawin. Hindi na natin kailangang mag-reinvent pa ng gulong kasi matagal nang may mga pending bill na tungkol sa pagbabago sa ating party list system. At ang kailangan lang gawin ay wag na tanggalin na sa archive yung mga batas, panukalang batas na ito at isa lang na for second or third reading. Magkaroon na ng mga public committee hearings na dinidiscuss po ito. Ang problema sa Kongreso sa mga nakaraang taon at kahit yung kasalukuyang Kongreso ngayon, dahil puro dinastiya sila at malalaking negosyo, ayaw nilang isalang itong mga pending bill na ito. Kaya kailangan po ng public pressure so that majority of our legislators will do something that might go against their own interests po. Okay. With that, maraming salamat po, Professor, at good luck po dito sa pagbabantay natin sa paparating na halalan dito sa Mayo na, no? Mayo 12 ng taong ito. Thank you so much, Professor. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang convener ng Kontradaya, si Professor Danilo Araw. Hinggil ho lalo na dyan sa sistema ng party list groups na nagkakaroon ngayon ng diskusyon kung paano nga ba lilinisin itong party list groups at party list system ng ating humbansa ngayong nalalapit na ang halalan.